Mga kapuso, sa mga sandaling ito ay nagtitipo na po at nagtipo na ang iba pang miyembro ng Iglesia ni Cristo sa EDSA Shrine. Nakatutok doon ngayon si Maris Sumali. Maris, kamusta na dyan? Mike, gaya nga na sinabi mo, hindi lamang sa Department of Justice nagtipon-tipon ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo, kundi pati na rin dito mismo sa may bahagi ng EDSA Shrine. At ayon sa ilan nating mga nakausap na miyembro ng Iglesia ni Cristo, alinsunod daw ito sa utos ng kanilang punong tagapangasiwa. Kapansin-pansin na pag-iipon ng mga tao sa EDSA Shrine sa may EDSA Ortigas na may mga miyembro ng Iglesia ni Cristo. May nagwawagayway pa nga ng kanilang watawat habang ang ilay nakasuot ng t-shirt na may nakalagay na Iglesia ni Cristo. Si Augusto Javier at kaniyang pamilya mula pa sa Pampanga, nagpunta raw sila sa may flyover malapit sa EDSA Shrine alinsunod sa panawagan ng kanilang tagapangasiwa. May isa rin po kaming nakausap na kusa raw nagtungo rito. Hinihintay lang daw niya ang kapatid na iglesia. Ang pagtitipon daw may kinalaman pa rin sa mga umano'y pakikialam ni Justice Secretary Laila de Lima sa internal problem ng INC. Hindi naman sinabi kung lalapit sila sa mismong EDSA Shrine o yung mismong simbahan dito. Meron ding ilan na nagtipon-tipon sa may Mega Mall at kalaunay lilipat din daw dito sa flyover sa tapat ng EDSA Shrine. Ayon sa ilang nakausap ko rito, yung mga nagtipon-tipon din sa Padre Paura sa Maynila ay pupunta rin dito. Di raw sila manggugulo, magtitipon-tipon at mag-vigil lamang. Hindi rin daw sila magkakalat, may kanya-kanya silang dalang mga basurahan. Ang ilan sa kanila may dalang mga baon. Hindi naman masabi kung hanggang kailan sila mananatili rito. Bakit po kayo? Bakit po kayo nandito? Nakikipagkaisa kami sa iglesia. Dahil po? Dahil sa sinasabotahe iglesia. Sinasabotahe po ninyo? Oo, hindi na malaman kung sino-sino. Marami sila na bumubuha. Kaya nakipagkaisa kami sa panawagan ng aming tagapangasiwa. So, nanawagan po yung tagapangasiwa na pumunta kayo dito? Opo. Ano pong sabi sa inyo? Dumalo kami rito sa Nakita-kita raw po rito? Oo. Gaano po kayo karami? Sino-sino kayo? Marami po kami. Mula. Ano po ba yung problema? Yung Marami. Secretary Laila de Lima ba to? Yan na nga. Ano po yun? Hindi po namin alam. Basta pumunta kami rito. Siyempre sumusunod ako sa mga tuntunin ng iglesia kung anong nila. Punta po kayo rito? Sino bang nag-utos sa akin? Wala. Tingnan niyo yan. Isa to sa pagkontra dun sa ginagawa ni Laila de Lima, Secretary Laila de Lima. Ay siyempre, buong iglesia yan. Na ano po? Na galit ka talaga kay Kuan. Pinakip kay Alamero kasi yan eh. Galit? So iba kayong magkapatid magtanong. Ano po? Ba't niyo po siya pinipigilan magsalita? Hindi po, bali. Ano po? Pasensya na po. Mike, dito sa palibot ng EDSA Shrine ay mahigpit talaga ang ipinatutupad na seguridad. Maraming mga nakabantay na mga pulis. Samantala, yung sitwasyon naman ng trapiko sa parehong northbound at southbound dito sa may EDSA Ortigas ay mabigat na yung daloy ng mga sasakyan. Pero umuusad naman ang mga ito, Mike. May impormasyon ba dyan kung mula dyan sa EDSA Shrine pupunta pa sila sa ibang lugar, Maris? Wala, Mike. Ang sinabi lang sa atin ay mananatili sila rito sa may flyover sa tapat ng isang mall, sa tabi ng EDSA Shrine. Ang sinabi nila, dito sila maghihintay hanggang sa meron ng utos na makarating sa kanila kung meron pa silang pupuntahan. Pero ang initial information, ito yung convergence point dito sa may flyover sa tapat ng EDSA Shrine. Mike? Sa puntong ito, may mga dumadating pa bang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo dyan sa lugar mo, Maris? Mula kanina, nung dumating tayo rito, may mga nagsisidatingan pa at ang sabi nila, meron pa rin daw na mga darating mula sa mga karatig pook ng Metro Manila dahil may mga panawagan na rin na pumunta sila rito, Mike. So hinihintay nila ito at mananatili sila rito hanggat may ibigay ng panibagong utos mula sa kanilang punong tagapangasiwa, Mike. Maraming salamat, Maris Umali.